Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pero ayon sa ahensya, mag-aangkat pa rin sila ng 300 tonelada ng bigas. Para sa ibang detalye, babalitaan tayo ni Fred Monteza. Iginiit ng Department of Agriculture na walang kakulangan o shortage sa bigas kahit na ilang bagyo na ang nagdaan ngayong taon, partikular na ang mga bagyong Santi at Yolanda. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, sapat ang bigas para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa pangkalahatan at ang karagdagang 300,000 tonelada ay aangkat para masiguro na sapat ang supply bago matapos ang taon. Ang pag-aangkat ay magkakaroon ng government-to-government bidding at anuman ang mapagkasunduan ay i-import ang pamahalaan ng bigas sa loob ng 20 hanggang 30 araw. Initially po, magpapatating po kakayanin na hanggang 300,000 metric tons po before year-end at 200,000 po early next year. Siniguro ng kalihim na ang supply ng bigas sa Visayas ay sapat at ang magiging importasyon nito ay tax-free ayon sa National Food Authority. Kasama na po sa inaprubahan ng NFA Council yung pong pag-aangkat na dito po. Samantala, ayon naman kay Bureau of Customs Chairman Lupi Biason, sila ay makipagtulungan sa Department of Agriculture sa kanilang kampanya kontra smuggling. Nagpadala ng nasabing departamento ng 55,000 sako ng bigas para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Commitment naman po namin ay ang pakikiisa dito sa drive against the smuggling sa pagbigay nitong mga impormasyon na nakakailanganin sa pag-monitor ng importations. Sa ngayon ito ay mga importation na under question, kaya pagka natapos po yung forfeiture proceedings, bibigay po namin ang donation na ito sa mga typhoon victims. Tulad po ng na-donate namin na about 55,000 sacks of rice. On its way na po yun, dinidistribute na sa kasalukuyan. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar ng Department of Trade and Industry ay sisiguraduhin imomonitor ang mga presyo ng bigas dahil sila ang pasamantalang magkokontrol ang presyo dahil sa idineklarang state of calamity sa bansa. Ang DTI naman, they're allowed to do price control sa mga areas. Lalo na ngayon na declared state of calamity, then they can do price control. So it's the duty now of the DTI to control price. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.